Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bato de la Rosa parang batang pikon na rumisbak sa pahayag ni Congressman Romeo Acop. Pero takot naman siyang harapin ito sa kamara. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dito po kasi sa nangyaring interview kay Bato, tila naduwag si Bato nang tanungin mismo siya na kung makaharap niya itong mga kongresista. Masasabi ba niya ng harap-harapan itong mga sama ng loob niya? At ang sagot ni Bato ay talagang nakakatawa mga kabunyog. Anyway, para po malaman ninyo ang kanyang sinabi, subaybayan po ninyo ang videong ito. Panoorin na muna natin ang pahayag ni Congressman Acop laban dito kina Digong at Bato at saka ko po papanood sa inyo ang reaksyon ni Bato. The reports relayed to us by Colonel Asierto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. The personalities we have discussed warned us very early on. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema sa Pilipinas. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong buwangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po naming ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na taon. Marami po salamat. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Congressman Acop hinggil dito sa mga ginawa ni Digong at Bato.
Ngayon pakinggan naman natin ang buwelta ni Bato. Panoorin po natin ito mga kabunyog. Una muna sir, yun nga nabanggit ko, itong si General Romeo Acop na ito po yung dating opisyal ng PNP ay nagsabi na doon sa series ng kanilang ginawang investigasyon tungkol dito sa war on drugs ng Duterte administration. Kanya nga sinasabi na naniniwala siya na meron daw silang they uncovered tracks to a grand criminal enterprise kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang mukhang nasa sentro nito. Ano pong masasabi nyo dito sa naging pahayag na ito ni Congressman Acop bilang kanyang initial findings or parang initial doon po sa kanilang ginawang investigation? Expected ko na yan, Sally, dahil right from the very beginning, alam naman natin kung ano talaga yung pinaka-objective nila sa Quadcom na yan. Unang-una, bakit binuo yung Quadcom? Ang 4 na komite na yan, Pugo, investigating AGK, investigating war on drugs, and investigating public accountability. Bakit nila pinag-iisa yan? Para malakas ang dating kasi kinukunik-kunik nila lahat yan para i-connect sa mga Duterte. Yun naman talaga ang ating nakakuha niya na objective nila. So expected na natin yan kung ano yung magiging conclusion nila. Kahit na nga yung mga lahat ng mga ginagawa nila, klaro man halata man talaga na hindi yan investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution, investigation in aid of demolition. Yun naman talaga ang ginagawa, ang habol nila. Sabi pa ho, huwag daw natin kalimutan yung napakaraming bilang daw ng mga buhay na nawala sa war on drugs dahil yun daw data may about 30,000 daw ang mga napatay dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Yun na si Congressman Acop sumakay na sa naratibo ng mga kalaban. Sumakay na siya doon. Akala ko police investigator siya. Bakit pati yung data ng kinukuha niya, sinasakyan na niya. So sir, sumakay na. So dismayado Sumakay na ba? siya sa naratibo. So dismayado ho kayo kay Congressman Acop dahil parang Hindi ako dismayado, hindi ako dismayado, galit ako. Sabihan mo siya. Lalo na pag sinabi niya na binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Sabihan mo. Oo nga. Binudol. Oh, Sabihan mo, wala kaming binudol na tao nito sa war on drugs. What did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against drugs. So sir, Dami kong pulis na namatay. Tapos mabudil pa ako. Mabudil pa kami. Sabihan mo siya. So sir, pag nakaharap niyo ba si Congressman Acop, anong ipararating niyo talaga yung sama ng loob sa kanya? Ito po mga kabunyog, pakinggan po ninyo ang kanyang sagot. Mag-debriefing na lang ako. Para hindi ako madala sa aking emosyon. Hindi ako madala sa aking galit. Mag-debriefing na lang ako. Kapag kaharap ko yung tao na yan. Ay sos, may pa-briefing ka pang nalalaman, bakit hindi mo na lang harapin silang mga kongresista para magkaalaman na, or natatakot ka lang talagang harapin ang mga aligasyong binabato nila sa'yo? Maawa ka naman bato sa sarili mo, para kang batang walang magawa dyan. Kung ako sa'yo attend ako sa Quadcom, once and for all, kaklaruhin ko ang aking pangalan, puwera na lang kung guilty ka talaga. Anyway, patuloy po tayo sa kanyang interview. So sir, this early, nakikita nyo na kung ano yung talagang magiging committee report nila or inaasahan nyo pa ba na kasi binabase daw naman nila ito sa mga nagsipag-testify na mga witnesses, kung ano man yung kanila magiging findings. Go ahead, sabi ko nga, if they have the goods, they file the case. File nila yung kaso nila kung meron silang ebidensya. Yung kanilang ginagawang series of public hearing. Umabot ng 13 hearings daw, ha? 13 hearings, hanip na.
hanap ng pang-demolition talaga eh. 1, 2, 3 hearings lang kung gusto mo na magagawa ng committee report, tapos na yan eh. Pero talagang pinabot lang ng ganun kahaba, hoping na ma-demolish nila yung mga Duterte. Eh, lalo tuloy lumalakas, lalo tuloy nagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. So sir, dun sa pag-demolish dito sa mga Duterte, nadadamay po pati kayo ng mga kaalyado ng dating Pangulo? Of course. Identified tayo dyan sa mga Duterte, so kasama nga tayo sa dinidemolish eh. Kaya nga, nababanggit din yung pangalan nyo dahil sabi nyo nga daw, shit happens kapag yung mga collateral damage doon sa... Oo. So, idamay na lang, idamay. Basta wala kaming binudol na tao. Kung sila may tao sa kanilang ginagawang committee report, wala kaming intention na magbudol ng tao. I swear before the graves of my policemen nga namatay sa war on drugs. So sir, yung mga dati nyong kasama sa PNP, kumpiyansa kayo na hindi sila madadala dun sa ganitong mga statement na nabudol ninyo dahil nakita naman ko ano yung nangyari talaga during your leadership sa pagpapatupad ng war on drugs? Hindi lang ang PNP, kundi pati alam ng taong bayan kung ano nangyari. Ano nangyari sa ginawa nating war on drugs. Alam ng taong bayan yan. Kaya huwag na sila magloko pa sa kanilang ginagawa dyan. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang interview kay Bato, Kawawang Bato. Hanggang salita na lang at pa-interview ang ginagawa, hindi makompronta ang Quadcom. Kung ang iniisip mo ay baka masira ang parliamentary courtesy, nagkakamali ka. Dahil ang sarili mo dito ang kailangan mong ipagtanggol, at hindi naman ito saklaw ng iyong trabaho. Dahil personal na issue na itong binibintang sayo, hindi na ito concern ng ating bayan, di ba? So, bakit natatakot ka? Na baka masira ang matagal ng tradisyon ng Kamara at ng Senado. In the first place, wala nang concern ang bayan dito, kundi ikaw na mismo ang inaakusahan. Dapat mo na rin ipagtanggol ang iyong sarili, Bato, diba? Puwera na lang kung duwag ka talaga. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.